Sinong iniimbestiga nila? Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? So tingnan niyo yung Senado nila. Sinong iniimbestiga nila? Pastor Hito. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Vice President, kung ano-ano pinagtatanong nyo sa kanya. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, that the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding that tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, Madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, may brati-bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taon ko na po ito. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay pinag-isang 4 na komite na ang kanilang gawain ay usigi ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskalya. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso, yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung mga tanong. Kung paano tinutugis ng good government ng Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. So tingnan niyo yung Senado nila. Sinong iniimbestiga nila? Pastor Hito. Tingnan po, lumubog sa Naga ngayon, sa Bicol Region. Kailan lang, 1 buwan at kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Magkano po yung budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024 involving more than 5,000 flood control projects, totaling about 400 billion pesos. Bicol Region, 22 billion pesos. In 3 years. Lubog. Nanggaling po ako sa Sipocot last week. Buti na lang. Nag-uwi pa ako. Lubog ang Sipocot. Lubog ang Naga City. Bakit hindi ninyo yun ang inyong investigahan? Kung anong iniimbestiga ninyo, gagaling pa rin. Trabaho po. Kung meron pong kasalanan ang isang tao na iniisip ninyo, dalhin po ninyo sa korte, kaya nga meron po tayong prosecutor's office. Effective po sila, na-open po sila. Nandiyan po yung mga korte na bakit tayo nakikipagsabayan sa korte? Sabi ng Korte Suprema, Hoy, Senado, hindi na prosecutor's office. You are not a court. Marami po tayong pagbabagong gustong gawin, pero nakikiusap po ako sa ating mga butante
Sana po pag humarap lahat ang mga kandidato sa inyo, ay maitanong nyo sa kanila, ano po bang gusto nilang gawin at paano nila gagawin? Kasi po, kapag po hindi nila nasagot yun at makikipagkontrata na naman sila sa inyo, at baka maulit na naman po yung paulit-ulit na ginagawa, ang sabi po ni Albert Einstein, Yes. insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Hindi po tayo pwedeng umasa ng pagbabago kung paulit-ulit na po nating binoboto yung mga taong dati niyong ibinoto. Ang biglang sabihin ni Albert Einstein, gusto mong magkaroon ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Would you consider yourself as still being loyal to former President Duterte? And if so, what compels you to have that loyalty? I think the right statement is I am loyal to the country and to the people. Because President Duterte did so many good things for the people. Kaya napiperceive nila that I'm loyal to the former president. I respect the former president, but our loyalty should be to the people and to the country. Yun ang aking position. That's why I filed my candidacy.